Good morning, Salvi. I greeted them happily. She was staring at the timeline wall while walking. Mukhang hindi talaga ako nito napansin kanina dahil gulat itong napabaling sa akin. Good morning, Althea. She greeted back. Ngumiti na lang ako rito at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi naman kami pareho ng daanan dahil pupunta ako sa newsroom at may gagawin pa ako roon. Napasulyap ako sa kaharap kong pader nang napansin kong may bago silang inilagay doong litrato. That's our timeline wall. Nakapaskil doon ng mga tagumpay na naabot ng kumpanyang ito. Napangiti ako nang mahagip ng aking mga matang isang litratong nakapaskil doon. Kasama kong ibang mga katrabaho ko. Dahil ang aga-aga kong dumating, nahanap ko na naman ang sarili kong inilabas ang travel copy mug galing sa bag ko at gumawa ng kape roon para inumin. Umalis na rin ako roon nang sumapit ang alas 7 at nagtungo ako sa news studio. We had our short rehearsal and immediately started at exactly 8 o'clock. Uuwi ka na? Narinig ko ang boses ni James sa gilid ko. Tumango lang ako rito habang nililigpit ang mga gamit ko. Yes, may pupuntahan pa kasi ako. I replied. Mag-aalas 12 na kasi at hindi ko man lang namalaya ng oras dahil sa pakikipagkwento ko sa mga kasamahan ko rito. Baka naghihintay na si James doon panigurado. Kumain na rin kasi ako dahil nagutom ako kanina galing sa studio. Sasamahan ko na lang siguro siya doon at nang makatipid ako ng pera. Nagpaalam na ako sa mga katrabaho ko roon bago lumabas ng opisina. Patakbo kong lumabas ng gusali. Hindi naman ako gaano nagtagal dahil hindi masyadong marami ang nakakasabay ko lalo na sa elevator. Tinupi ko ang huling bahagi ng fitted coat ko habang papalabas ako ng kotse ko. Isinara ko kaagad ang kotse ko at patakbo na naglalakad papasok sa restaurant. Pagkapasok ko, hinanap kaagad ng aking mga mata si James. Hi ma'am! Welcome, I'm Jenny Vargas. It's nice to see you here. May I know who's with you so that I could get you a table? The hostess welcomed me. I just smiled at her. No, thank you. May kasama ako. He's already here. I just answered. Oh, okay, ma'am. Do you want me to accompany you? She asked, smiling. I politely shook my head. No, thank you. I can manage. I replied. Tumango lamang ang babae kaya nagsimula na ulit akong maglakad upang hanapin si James. Nang sa wakas ay naaninag ko ng imahe nitong nakatalikod. Nagmamadali akong naglalakad papalapit dito. May kausap itong babaeng pamilyar sa akin. Tumigil ako sa gilid ng mesang kinauupuan nila ng kausap niya. James, I called him. Napalingon ka agad dito sa pwesto ko at ngumiti. Althea, halika, upo ka rito sa tabi ko. Tumayo ito at iginiya ako sa upuang katabi nito at kaharap ng babaeng kausap niya kani-kanina lang. Pagkaupo ko roon ay paika-ika itong umikot sa mesa at bumalik sa upuang katabi ko. I just stared at the woman in front of me. She's familiar to me. Saan ko ba siya nakita? Tiningnan din ako nito pabalik at hilaw na ngumiti na para bang naiilang sa akin. Oh, by the way, Althea, I would like you to meet May, my cousin. James started to talk. Saglit akong nabingi sa narinig ko. Bahagyang nagsalubong ang aking kilay nang marinig kong pangalan nito. Wait, May? Where did I hear that name? May, this is Althea, my friend. You knew her already, right? James continued. Napansin ko ang pagkagulat ng babae habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ko ito nagustuhan. Alam kong nakita ko na ito noon pa. Nakalimutan ko lang. Nice to meet you, Althea. Saad nito at inilahad ng kanyang kamay sa akin na para bang inaalok akong makipagkamayan. I just stared at her hand for seconds and went back to her face. Nice to meet you too. Saad ko na lang at hindi pinansin ang kamay niya. I'm being rude again. Alam kong mali at bastos ang ginawa ko. Pero kasi hindi maganda ang pakiramdam ko sa babaeng ito. There's something about her that I don't like. She's beautiful though. Formal ito at mukhang mabait. Pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Napansin yata yun ni James kaya nagsalita ulit ito. So, Althea, napadaan lang siya rito kasi may hinihintay din siyang kasama. Kaya nagkumustahan na lang muna kami habang naghihintay. Good thing dumating ka at naipakilala kita sa kanya. Ani James, tipid ko lang itong nginitian. Umupo ako ng maayos sa upuan nang mapansin ko ang pagtahimik namin dito sa lamesa. Bakit hindi nila ipinagpatuloy ang pag-uusap? So, should I call the waiter already? James tried to break the silence between us. Go on, saad ko na lang. Sinikap kong hindi tapunan ng tingin ng babaeng kaharap ko. Seriously, what's wrong with me? Maya-maya pa ay dumating na nga ang waiter at isa-isa kaming binigyan ng menu. Narinig ko pa ang pagtanggi ng babae nang subukan siyang bigyan ng lalaki. Busog na ako.
Pero mukhang mas kailangan kong manatili sa ganitong posisyon dahil hindi talaga ako komportable rito. Oh, you're here! Wala sa sariling napaangat ako ng mukha nang marinig kong pinsan ni James na nagsalita. Nakatingin ito sa likuran namin na para bang nakarating na ang kanyang hinihintay na kasama. I'm sorry, I'm late. Replied the familiar voice came from my back. Nanigas ako sa kinauupuan ko nang tuluyan ko nang makilala ang boses nito. Naramdaman kong presensya nito sa aking likuran. Maya-maya pa'y nakalapit na ito sa babaeng kaharap ko. My eyes widened when finally my sight landed on him. Ilang sandali pa'y umikot na ito paharap sa amin ni James. Katulad ko nabasa ko ang pagkagulat sa mga mata nito. Althea, he muttered. Sa huling pagkakataon ibinaba kong paningin ko sa babaeng yon. And there, I finally remembered her. Nanatili lamang akong formal sa harap nila kahit nang totoo'y sasabog na ako sa sobrang bigat ng nararamdaman. Fuck. Alam ko naman kahit anong gawin ko siya pa rin. Hindi madaling kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya pala ang babaeng sinasabing bagong asawa nito. Great! Sa kabit pa talaga kumakapit ang lalaking ito. Hindi man lang ba nila ako pasasalamatan dahil ako na mismong gumastos at nagtatrabaho para lang mapawalang bisa ang kasal namin ng lintik na lalaking to? At sa wakas ay nagawa na nilang magpakasal at magpakasaya. I cleared my throat. James, I think I should go. Nagmamadaling saad ko at sinuot ang bag na nakapatong sa mga hita ko. Napansin kong pagkabigla nito. Why? Saan ka pupunta? He asked. Basta, I need to go. I just said and stood up from my seat. I was about to go but then I heard James talking. Wait, I'll go with you. Saad lamang nito. Hindi na ako nagsalita pa't nagsimula na ulit maglakad paalis sa lugar na yon. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit na nooy pumapatay sa aking pagkatao. Althea! Narinig ko na naman ang boses nitong tinatawag ang pangalan ko. Kaya mas nilakihan ko pang mga hakbang ko. Hanggang sa tuluyan na akong makalabas ng restaurant na yon. Shit lang. Nakakababa ng tingin sa sarili ang ginagawa niya. He just married his mistress. Ang kapal na mga pagmumukha nila. Mabilis akong nagtungo at pumasok sa kotse ko. Bullshit. Why am I even crying? They're not worth your tears, Althea. They both are worthless. Akala ko ba malakas ka na? Bakit nagpapatalo ka pa rin sa pesteng nararamdaman mo sa lalaking yun? Pareho kaming nakahiga ni Lucas sa maliit na kama nitong kwarto ng bahay namin. Hindi kami nahihirapang huminga dahil sakto lang ito sa dalawang tao. It's so fresh in here, he commented. Sabi ko sa iyo natural lang ang lamig dito, hindi katulad sa kondo mo. At bahay nyo na aircon lang. Natatawang saad ko rito. Tama ka nga. Pagsang-ayon nito. Nakaunan lamang ako sa braso nito at pareho kaming nakaharap sa bubong ng maliit naming bahay. Ito ang unang beses na magpunta si Lucas rito sa probinsya upang bisitahin ang pamilya ko. Ipinakilala ko lang kasi ito kay nanay bilang boyfriend ko nang minsan silang lumuwas galing rito sa probinsya. Upang bisitahin ako sa boarding house ko noong first year college pa lang ako. Kaya ngayon at graduate na kami at nag-propose sa akin itong si Lucas. Hinayaan ko na lang siyang sumama sa akin pauwing probinsya. Hindi ko naman inakalang magugustuhan itong klase ng pamumuhay namin. Magsasaka kasi si tatay kaya kahapon pagkatapos nila mag-usap patungkol sa kasal namin ay dinala siya ni tatay sa bukid kasama ang kuya ko. May dala nga itong butong pag-uwi. Where's your bookshelf? I heard him suddenly ask. Nasa katabi ng kahon na lagayan ng mga damit ko. Sagot ko na lang dito. Maya-maya pa naramdaman kong marahang pag-alis ng braso niya sa aking pagkakaunan at mabilis na bumaba sa kinauupuan naming higaan. Sinundan ko ito ng tingin at nakita kong lumapit ito sa lagayan ng mga libro ko. May kung anong hinahanap siya roon kaya napakunot ang noo ko. Anong hinahanap mo? Tanong ko rito. Hindi ako nito sinagot, bagkus ay itinaas lamang nitong kanyang isang kamay. Hindi na lang din ako nagsalita. Bumangon ako sa higaan ko at umupo nang makita ang ginagawa nito. Matagal pa ba yan? Reklamo ko nang mapansin kong mahigit 10 segundo na itong nanatili sa ganoong posisyon. Wait, I already found it. Sagot naman nito at tumayo na. Nakangiti itong humarap sa akin habang bitbit ang librong gawa mismo namin noong first monthsary namin. Naglakad ito palapit sa higaang inuupuan ko ngayon, kaya umisog ako upang bigyan ng malaking espasyo ang gilid ko. Umupo ito sa gilid ko pagkatapos ay natutuwang ipinakita sa akin ang librong yon. Thanks for taking care of it, Althea. Saad nito.
Hindi ko ito sinagot at binawi yun sa kanyang kamay. Inalagay ko yun sa harap namin dalawa. Althea and Lucas, Journey to Forever. Nakangising binasa kong nakalagay na malaking pangalang nakalagay doon. Hindi ko rin maiwasang matawa dahil sa maruming pagkakadikit ng pangalan namin ni Lucas roon. Ang dumi kasi dahil minsan na namin pinagtalunan ng pangalan naming ilalagay doon. Gusto niya kasi ay Ira ngunit umayaw ako. Gusto ko ring ilagay niyang pangalan niya roon ay Lucas. Ayaw niya rin naman. Kaya heto't ang dumi ng kinalabasan. Narinig kong tumawa si Lucas kaya binalingan ko ito ng tingin. Nakatuon pa rin ang paningin nito sa librong nasa harap namin. Look, saad nito. Sinunod ko naman ang sinabi nito at tiningnan ng banda kung saan nakalapat ang kanyang hintuturo. Shoota, kalmot ko yon. Pumangit tuloy. Pabulong kong kasabay ang paglakbay ng mga kamay ko sa bahaging yon at tinawakan ito gamit ang hintuturo ko. Bumukat pa rin talagang kuko ko roon. Pero at least you made this book more memorable. Thanks for your precious nail. He then chortled. Napanguso na lang ako sa sinabi nito. Anong nakakatawa doon? I glared at him. Pinagseselosan mo kaya ang pinsan ko. Ngayon sinong hindi matatawa? The part where you cried was just so unforgettable, Althea. Tumawa ulit si Lucas kaya inhirapan ko ito. Sino bang hindi nagsiselos? Wala man lang akong kaalam-alam na pinsan niya pala yung si Ate Kyla. They were too close. Noong pangatlong araw kasi namin bilang magkasintahan ay minsan na akong dinala ni Lucas sa bahay nila upang ipakilala ako sa mga magulang niya. Nagkataon naman nagbabakasyon ng mga pinsan ni Lucas, kaya naabutan namin sila sa bahay nila. Dahil nga bago pa lang kami, malay ko bang pinsan niya pala yun. Hindi ko naman maiwasang magselos dahil sa sobrang close nila. Ate Kyla even kissed him on his cheeks na sobrang nagpainis sa akin. Hindi ko nga ito magawang halikan na kami na, ngunit heto siya't nanunuka bigla. Kaya ayon naiiyak akong humarap kina tita at tito. Nakakahiya. Nagdrama pa talaga ako sa harap ni Lucas dahil lang sa tindi ng selos ko sa pinsan niya. Kaya salamat talaga sa kuko mo. Dagdag nito. I scoffed and just rolled my eyes. Buksan mo na kaya? Sarkastikong saad ko rito. Umiling lamang ito sa akin at inilipat ang paningin doon. Natatawang binuklat niya ito kaya bumungad sa amin ang kauna-unahang litratong kuha namin. Wala sa sariling napangiti ako habang nakatingin doon. It has been 5 years since we took this cute picture of us. Nakaakbay si Lucas sa akin samantalang ako naman ay may hawak na camera at pareho kaming nakangiti. You look cute here. Your cheeks are quite chubby unlike now. I heard Lucas comment. Nakasimangot ako sa sinabi nito. Binalingan ko ito ng tingin at nakita kong nakangiting nakatitig sa litrato namin. Bakit? Hindi na ba ako cute ngayon? Kumilos ka agad ito nang marinig akong magsalita at kunot noo akong tiningnan. Akala ko'y magsasalita ito. Bagkus ay kinurot lamang nitong aking magkabilang pisngi. Hindi na ako nagprotesta pa dahil hindi niya naman yun nilakasan. Sino may sabi na hindi ka na cute? Tumawa ito at sa wakas ay pinakawalan ng aking mga pisngi. Sino bang may sabing cute lang ako noon? Sinadya ko pa talagang diinan ng salitang noon, nang mas maintindihan niyang ibig kong ipahiwatig. For the 9th time, he laughed. Ginawa niya talaga akong katawa-tawa. Porke ba sinagot ko na siya at ikakasal na kami, pwede niya na akong laitin? As far as I remember, hindi naman ako binayaran para maging clown at gawin mong katawa-tawa, Lucas Valiente. Ipinag-cruise ko ang mga braso ko at taas kilay itong tiningnan. Mahina nitong hinampas ang hita niya bago tuluyang kumalma at tiningnan ako. Of course, you're not a clown. You hate clowns. Kasi pinagtatawanan mo ko. Sorry, I just find it funny. Mas lalo lamang tumalim ang titig ko rito. Walang mangyayari kung titingnan ko lang siyang tatawa rito buong araw. Kaya mas mabuting lumabas na lang ako at tulungan si nanay. Nagsimula na akong kumilos at tinalikuran ito. Akmang aalis na ako pababa ng higaan nang maramdaman kong kamay nitong pumalibot sa aking impis na bewang at hinila ako pabalik rito. Hey, I'm sorry. Naramdaman ko ang pag-isog nito papalapit sa akin at hinigpitan ng pagkakayakap sa aking bewang. I didn't mean to offend you. You're such a bully. I heard him chuckle. Maya-maya pa'y pinaikot ako nito paharap sa kanya gamit ang kamay niyang nasa bewang ko. Bumungad sa akin ng nakangising mukha nito kaya nag-iwas kaagad ako ng tingin. Sorry na kasi, hindi naman talaga yun yung ibig kong sabihin. Na-misinterpret mo lang. He traveled his right hand to my nape and gently caressed it.
He's doing it again. Siya lang naman ang nakakagawa nito sa akin. Nakahiligan na niyang masahihin ang bato ko kapag mainit ang ulo ko. Hindi ko naman alam na nagagawa pala ako nitong pakalmahin. I just want you to know that you're still cute up until now, Althea. Pero alam mo kung anong mas nagbago? He paused as he continued massaging my nape. Ano? Wala sa sariling tanong ko habang nakatitig sa mga mata nito. Masyado akong nalalasing sa ginagawa niya. Ilang sandali pa'y tumigil ang paggalaw ng kamay nito sa bato ko. Inilapit nito ang kanyang mukha sa akin at marahang dinampian ng isa-isang halikang noo ko. Kasunod ay ang tungki ng ilong ko. Pagkatapos ay tuluyan na nitong ipinaba ang kanyang mga labi at inilapat ito sa aking mga labi. Nagtagal lang ng 3 segundo ang paglapat ng mga labi namin at lumayo na ito. He smiled at me. You became more gorgeous and stronger than before. He continued. Aminado akong kinikilig ako ngunit mas pinili ko pa ring simangutan ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa aking batok at binaba iyon. Bolero. Natatawang saad ko. Next page na. Dagdag ko pa. Hindi kita niloloko Totoo yun. Halata naman eh. Pero ayaw ko naman yatang tumili rito sa harap niya dahil sa sobrang kilig. Hindi na ako nagsalita pa at kusa ko na lang inilipat sa susunod na pahina ang gawa naming libro. I remember this. That was your birthday, right? Said Lucas. Ngumiti ako rito at marahang tumango. Oo, buti tanda mo pa. Siyempre, hindi ko makakalimutan tong araw na to. Nag-effort kaya ako sa mga paghahanda ng sorpresa para sa'yo. He defended. Nakangising isinandal ko ang aking ulo sa balikat nito. Thank you ulit, Lucas. Honey ko, halata namang sobrang saya ko sa araw na ito dahil sa laki ng ngisi ko sa picture. First birthday ko ito na boyfriend ko si Lucas. Hindi ko naman inaasahang may sorpresa pa pala itong nalalaman. It's nothing, seriously. Naiwan ko pa nga yung kulay gold na balon sa bahay. Kaya ayun at mukha tayong namatayan dahil itim lang ang nadala ko. And by that we both laughed. Kaya pala, akala ko pa naman ay dahil nababadoyan siya sa ibang mga kulay kaya itim lang ang pinili niya. Marami pa kami mga litratong tinatawanan at ang iba na may naaabot na sa mahabang kwentuhan. Isa-isa naming binabasa ang mga nakasulat doon. Hindi ko na nga alintana ang oras dahil sa pinagagawa namin. Hanggang sa tuluyan na kaming napadpad sa hulihang bahagi. It was our graduation picture. We are both wearing our toga. Nakasalampay na naman ang isang kamay nito sa aking balikat. Katulad ng nakahiligan niyang posisyon. I smiled. We're both good looking. No wonder maraming naiinggit sa atin, said Lucas. Naningkit ang mga mata kong tiningnan ito sa tabi ko. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. No wonder maraming naiinis sa'yo. I replied and laughed after. What? I'm telling the truth. Hindi naman maitatanggi na maganda ka at gwapo ako rito Giit pa nito. Napailing na lang ako. Totoo naman talaga. Ang kapal. Komento ko. Hindi magiging tayo kung hindi makapalang mukha ko, Althea. He just replied. Oh well, hindi nga naman talaga kami aabot sa ganito kung hindi makapal itong mukha ng lalaking to. Yeah, I know. Paniguradong hindi rin. Wala rin kaming litratong kaming dalawa lang dito sa pictorial namin kung hindi lang makapalang mukha nito. Siya lang naman talagang nagre-request sa photographer na kuhanan kami ng litrato na kaming dalawa lang. Hindi naman makatanggi ang photographer dahil sa sobrang kakulitan nitong si Lucas. It's our last photo, he announced. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Marami pang pahina ang hindi nagagamit. Our graduation picture was our latest journal. I already printed our engagement pictures. Kukuha na lang ako roon ng isa na tayong dalawa lang para mailagay natin dito. He paused and turned to the next page. Then the next page should be more attractive. Dagdagan pa natin ng mas maraming design para mas maganda. Tapos ilalagay natin doon yung wedding picture natin. He continued. Wala na. Tuluyan ang natunaw itong puso ko dahil sa mga narinig ko. How could he be this sweet? Hindi ba ako dapat na nagsasabi ng mga ito ngayon dahil ako ang babae rito at hindi siya? Ngunit heto't siya pa talagang nagsisipag na planuhin itong gawa namin dalawa. Hindi ko na maintindihan ng iba pang mga sinasabi nito hanggang sa matapos na siya at nilingon niya ako. Okay ba? He asked. I just nodded my head in response. Isinandal ko ulit ang ulo ko sa kanyang balikat. Naramdaman kong maingat nitong pag-isog papalapit sa akin at pinalibot ang kanyang isang braso sa aking bewang. Ipinikit ko ang mga mata ko.